Lagay ko rito. Nung kasi Sabado, meron nag-picnic dito. Meron daw organisasyon sa Canada. Tapos nakita ito. Tuwan-tuwa siya kasi yung may history, dating basuraan, nakita pa namin ng mga patayang hayop. Ngayon, pinapasyalan na. Ngayon, yung kanilang nasasakupan ng barangay na pinanggagalingan ng tubig na to ay tinatawag niyo yung Dara Falls. Bata pa lang ako, kilala na yung Dara Falls. Tapos kinausap ko ako, pwede ba mo kami matulungan na ma-develop? Opo. Kasi sayang, sabi niya. Bakit po ako? Sabi ko. Kasi sabi ng iba, di ako marunong sumulat, di ako marunong magbasa. Bakit ako? Kasi niresin mo, ito yung lugar na to, nakilala dahil sa iyo. Dati ikaw yung lakas loob, kahit maraming pagsubok na sinasabi mo. Kaya, magpapatulong ako kami sa iyo. Sabi ko, napakalaking bagay sa akin yan kasi may pupunta na ibang lugar dito, taga Manila o Laguna hanggang Baguio at saka Tugigaraw. Tinatanong nila kung saan nanggagaling ang ilog. Sinasabi ko sa Dara Falls. Kaya kung para sa inyo ay makakatulong ako, isang malaking kasiyaan para sa akin. Ngayon, ang gagawin natin, ito kasi sinamulan ko siya sa mga clean and drive, tree planting, pagpapakawala ng isda sa ilog. Kasi sinabi ko sa kanila, sir, na ako wala akong idea na magiging ganito siya, na kayo mapapasyalan. Ang nais ko lamang ibalik yung nawalang ganda ng kalikasan para yung kasalukuyan mga bata at susunod na henerasyon ay meron silang madadaanan na pinagkaloob ng Panginoon. Tama po yun, maganda yun. Ngayon, kung para sa inyo, isa ako sa makakatulong para mabuhay o ma-develop yung dating kalikasan. Yung kilala na natin ng Dara Falls. Ito nga, wala naman ilog Kamalig noon. Pero ngayon, kilala na. Kilala na yun. Ngayon, itong Dara Falls, para bang naging tulay si ilog Kamalig para makilala mabuksan. Si Sabi ko, mas maganda nga yung mga pinagkaloob ng Panginoon dito sa Porac, pagyamanin natin. Huwag natin abusuin. Ngayon, magsisimula tayo. Ang mapapayo ko yung kabataan ang una natin i-organize. Kahit hindi maramihan, mag-umpisa tayo sa 2, 3, dadami yan. Kasi lahat po ng malaki galing sa maliit. Lahat ng marami galing sa konti. Parang pinagsisimulan talaga. Parang dito, sabi ko nga, kahit madalas akong kutsain na hindi ako nag-aral, pero ako'y naniniwala sa kasabihan, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Totoo po yun. Nung makipagtulungan ako sa eskwelahan, nagtanim ng mga gulay, tapos nagkataon na nagkagulayan sa paaralan, nag-first itong elementary review, lumaban ng Pampanga, pangatlo yata o pangalawa. Doon ko niyaya si principal, si teacher, si estudyante, natulungan ako sa aking panawagan na huwag nang tapunan ng basura si ilog. Dahil malakas sila sa social media, napakita nila na i-post. Kaya pinuntaan ako ni DNR, DILG, PNP, at mga religious group. Noon dumami na kami, doon na nakisawsaw si politiko. Kasi pag nag-iisa ka, hindi mahina. Kaya simulan natin. Kaya ayun, may nakausap na ako mga pulis taga San Fernando. Tutulong sila. Ngayon, sabi ko sa kanila, unahin natin yung clean and dry kasi hindi panahon ng tree planting ngayon. Ahin natin na magtatanim tayo, hindi naman mabubuhay. Siyempuan natin pag tagulan, ng June, doon tayo mag-tree planting. Tapos, maglagay tayo ng doon, pipirma yung mga bata, panawagan na huwag na magkalat. Hindi mo na nga napagyayaman, sinisira mo pa. Dito, sir, ayan, nagigindahan kayo. Lagi ako nananawagan sa mga kabalin na
sana wag na magtapon ng basura. Alam niyo bang nung makilala ito ng pandemic, meron akong nilagay na pansala dyan para hindi tumagos Umabot yung dito, yung mga basura. Kasi ang sabi ng mga taga Manila, taga ibang lugar, ang linis ng tubig, ang linis ng ilog. Pero may pansala dyan. Ngayon, dahil sa aking panawagan sa aking mga kabalin na huwag nang tapunan ng basura sa ilog, dahil ang tubig ay buhay, sabi nga ng kasabihan, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Tama, kasi kami mga farmers, ginagamit namin ito sa pagtanim ng palay, gulay. Ang tubig ng halaman. Tapos, sa mga isda, nabubuhay dyan, kakainin natin si isda, kakainin natin si gulay, kakainin natin si palay. Kaya yung basura, babalik sa katawan natin. Kaya dito, sabi ko nga, kung para sa inyo, makakatulong ako, handa ko ialay para pero hindi ako huwag natin palabasin na ako. Kumbaga sa ano lang ako. Naging instrumento lang kayo. Naging instrumento lang ako. Kaya sabi ko nga sa iba, huwag silang matakot na gumawa ng katulad ng ginawa ko. Kasi pag ganito pala ang ginagawa mo ay pagmamahal sa kalikasan, marami ang tutulong kaysa sa mga bumababa sa iyo na bihira pagbaba ng mundo. Kaya ito, kahit anong gawin nila, patuloy akong ginagabayan ng marami. At binabantayan ako ng Panginoon para ayan, ngayon wala nang harang, wala nang basurang nahahalong. Linis nga kasi yung iba po nakikita ko mga ilog, pupuntahan, may mga napuntahan akong ganun. Parang nakakatakot bumabad. Hindi siya swimmable kumbaga. Ito po, malinis ang tubig Tsaka may mga isda nga na namumuhay, ibig sabihin, malinis po yung tubig natin dito. Dati dito sir, wala na kami isda, pero pag, ayun nga, dahil gusto ko maibalik, nagpapakawala kami ng mga pingerling dyan, mga paros-paros, kasi yung paros-paros na yan, noong unang panahon, pag nanganak ang nanay namin, utusan kami ni Lola, magdala ka ng dikse, maghuli ka ng paros-paros. Ang gagawin namin, isusuyod namin sa buhangin, ginaganon namin, naiiwan yung paros-paros. Kasi paniniwala ng mga nanay namin noon at mga lola, pag nanganak, iinom sila ng sabaw ng paros-paros para dumami yung gatas. Kasi karamihan noon, taga-baryo, nagpapadedi sila, hindi katulad ngayon. Iba po. Kaya yung mga bata, matitigas na ang ulo. Tsaka malalam niya. Nalampa. Hindi naman lahat, pero iba po talaga ang gatas ng ina. Kaya dito, sana maging daan ito si Ilog Kamalig. Kanina nga, bumili ako ng bulo kanina dyan sa Florida Blanca. Sabi nung nagbebenta ng bulo, Mansip, sikat na yung Ilog Kamalig kasi ginaya na. Mayroong ginaya dito sa Sulib ay ang pangalan niya Siko. Dahil ito kasi tawag na Siko. Yung ilog nila parang kala Siko. Okay. Meron daw camping area, meron mga cottage. Maraming cottage. Pinagtanong ko bakit ang bilis naman nakagawa kasi supportado sila ng nanunungkulan. Maganda yun kasi nagiging magandang ehemplo, magandang halimbawa ang Ilog Kamalig. Kaya dito, nung makilala ito, ang daming Ilog Kamalig kaya nalilito yung mga tao. Pero isa lang Ilog Kamalig dito po yan sa Cora. Barrio Pio po, tama po ba? Alam niyo ba sir, itong barangay Pio, pagmamayahari na ng Cherry yung artista. Ay, ganun po ba? Meron silang malaking simbahan dyan at dyan yung malaking dyan sa simbahan, meron silang malaking bahay dyan sa tabi ng simbahan. Kami dito, taga-barangay Pio, wala kami mga titulo. Isa lang ang titulo nasa kanila. Pagmamayari ng lahat nila. Kaya nga sabi ko, madalas ko sinasabi, kasi si Martil, nakasama kong naglaro ng basketball. Ganun po. Kung sa pelikula, bad sila sa tunay na buhay, mababait. Yun ay nag-acting lang. Kaya
Ito sir, ang nagsuggest sa akin na gawing pasyalan ito ay siyang principal, si Madam Luz Biminda Conanan. Sabi niya sa akin, Masit, bakit lagi mo pinapalinis? Lagi ka nagpapatriplanting, lagi ka nagpapakawala ng isla sa iyo. Hindi mo gawing pasyalan. Pero kayo ang magbigay ng pangalan, kayo ang taga-barangay, mas planning nyo. Ngayon, itong ilog na to, sir, dati tawag namin dito, balas-balasan. Ano ibig sabihin ng balas-balasan? Ang ibig sabihin ng balas-balasan ay tilo siyang buhangin, walang tumutubod damo. Sa pagputok ng pinatubo, dumaing yung lahar. Tumagusto. Kaya doon namin sinimulan tambakan ng basura. At itong area ito, sir, Opo. yung may bahay na yan, nakagisnan ko na lang na tinatawag namin kamalig. Yung pala ang ibig sabihin ng kamalig, pinagtanong ko sa mga matatanda, kung anong ibig sabihin ng kamalig, ay kamalig pala, yun, bodega o imbakan. Ayun. Imbakan siya. Kaya nung bigyan natin siya ng pangalan dahil ilog siya, tinawag ko siyang ilog. Kamalig. Ang galing. Akala ng mga bata, history na, alam niyo na. Akala ng mga bata, nung nawasak kaya, nung nahanod ng mga katis na ko doon sa ilog, Masit, kailan mo ibabalik yung kamalig? Hindi yun ang kamalig. Ang kamalig ito. Yun talaga. Kaya ko lang ginawa yung mga ano na yun, sir. Nakita mo siguro yung gareta na may bubong kanina na dinadaanan mo. Ang bubong nun, tawag namin bulo o buho. Okay. Dito kasi sa ilog, gusto kong ipakita yung kung paano kami kilala. Kung dito kasi sa Porac, sir, kung sa San Fernando, Pampanga, kilala sila sa magaling gumawa ng parol capital. Kami dito, Lantern capital. Kami sa Porac, kilala kami, maliban sa buhangin, mas kilala kami sa binulo. Nagluluto kami doon sa buho. Kanin, isda, tsaka native na manok. Pasarapan ng luto yun. Ngayon, dahil gusto ko pagdating ng araw, halimbawa ikaw sana makabalik ka, nagtatanim ako ng buho dyan. Para kung sakaling gusto mong makatikim ng lutong binulo, dito na lang kami kukuha. Hindi na kayo lalayo. Hindi na kami lalayo. Kaya sana yung mga Poraqueño magsama-sama sa magandang hindi pa naman uli, sabi ko ako 56 na ako no February 6, hindi pa naman uli. February 6? Ka-birthday niyo po yung anak ko, February 6 din. Kaya sabi ko, hindi naman pala dahilan na hindi ka nag-aral o ganito na yung gulang mo, basta gusto mong sayang pa, may magagawa pa. Hindi po hadlang sa isang tao gumawa ng tama, gumawa ng mabuti, gumawa ng maganda. Kaya nga sabi sa akin dito, sir, nung tinanong ako na nakapag-asawa dito sa aming barangay, Kuya, bakit bababa ako ng ilog? Lagi ka nabubuo ng basura, lagi kang nagpapatriplanting, minsan nagpapakawala pa kang isda. Ano bang gusto mong mangyari? Yun, gusto kong ibalik na walang ganda, sabi ko. Kaya ang ganda ng layunin mo, pero para suntok sa buwan. Kasi ang mga tao ngayon, alos lahat wala nang pakundangan na magtapon ng basura sa ating mga kailugan. Kaya para suntok sa buwan. Sabi ko sa kanya, kung hindi ako magsisimula at susubok, sino pa? Wala eh. Tama. Totoo po yun. Malay mo, hindi ko maabot ang buwan, baka ang sinag ng buwan, makarating dito. Balang araw dito sa Ilog Kamalig. Ngayon, ito na. Ngayon, ito na. Nakikita na sa mga tao na nagpupunta na yung sinasabi suntok sa buwan malapit na pala. Basta umakbang ka lang at magsimula. Totoo po yun. Napakaganda na sinabi nyo. Na hindi nyo man maabot ang buwan yung sinag naman ng buwan ang maabot sa inyo. Kaya dito sir, ayan, nung nakikilala na, sa simula pa lang, maraming pagsubok. Pero yung mga pagsubok na yun ang nagpapatibay para ituloy ko ang ating nasimulan. Parang relasyon yan no? Ganun po minsan ng relasyon Minsan nag-aaway, nagtatampuhan.
Pero dahil doon, lalo kayong tumitibay, lalo Kaya kayong nagtitiwala sa isa't isa. Kaya nga sabi ko, sir, pag nadapa, huwag ka mananatili makadapa. Kailangan tumayo at tumakbang. Bumangon, Bumangon. humakbang. Kasi sabi nga ng isang narinig kong kanta, ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ay, kilala ko yan. Ay, hindi umaayaw. Tama hindi yan. umaayaw. Tsaka yung sinabi niyo po na isang hakbang, merong kasabihan naman sa English, ang sabi, journey begins with one step. Parang ganun yun eh. Ibig sabihin nun, ang isang hakbang ay simula ng isang malayong journey nga daw, journey sa Tagalog. So ganun yun, alam nyo na yun. So totoo po yun. Eh nga sabi ko sa inyo, hindi naman hadlang sa isang tao kung palagay natin hindi nakatapos ng pag-aaral. Hindi hadlang yun para gumawa ang isang tao ng mabuti. Kasi ang mabuti ay mabuti kahit paano natin balik-baliktarin eh. Ang maganda ay maganda kahit paano natin balik-baliktarin. At ganun din ang tama. Yung mga nasimulan po nyo ay nagkakaroon na ng magandang bunga. Nakikilala na sa social media. Kahit hindi nga sa social media, sa kwento lang eh. Kaya dito, sir, sabi ko nga, nung sinisimulan ko to, tinanong ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, hindi mo naman ako biniyayaan. Sakto makabasa, sakto makasulat. Nung sagutin ako ng Panginoon, ang bilis. Yun ang lagi ko naririnig sa mga pastor na siksik, liglig, umaapaw pa. Kasi meron akong 4 na anak, sir. Opo. Panganay ko nasa Germany ngayon. Nakatapos siya ng accountant. Wow. Hindi ko naman pinagyayabang, sir, kinukwento ko lang ang pinagkaloob ng Panginoon kasi hindi ko kaya ibigay kung hindi sa kanya. Ngayon yung pangalawa, nakatapos na rin, nakatrabaho sa call center. At yung pangalawa, accountant din. At yung bunso, pag-graduate na ng architect. At ako naman, sir, para sa akin, hindi man ako pinagkalooban ng sinasabi ng karunungan. Pero para sa akin, sobra-sobra ang binigay. Kasi binigyan ako ng lakas ng loob na gawin ang bagay na ito. Kaya, ayun, meron man na naloloko dahil sinasamantala yung kainahan, pero mas marami ang tumutulong o nasisiyaan sa ginawa ko. Dahil mo, ayun, taga Manila, nandito ko yun sa Ilog Kamalig. Kaya, minsan, sir, napapaluwa sa sobrang saya na hindi ko akalain na yung pinagtyagaan sa mahabang panahon, ito na ngayon. Kumbaga, kaya nagpapasalamat ako kay Madam Luz Bibig ako nanan na sabi nga sa akin nung nagpunta siya rito, hindi ko akalain ko shit na yung binigyan niya na siya ng Diyos kong malahit na buto ay mapapalaki. Nagbuunga ako po. Kaya accomplishment yan. Kaya ito, masaya na sa buhay kahit dito lang ako. Hindi na ako naghahanap pa yung binigay ng Panginoon para sa akin sobra-sobra. Ako yan din po natutunan ko eh. Matutong makontento. Kasi ang tao po kapag hindi marunong makontento, naku, baka mabaliw yan. Kaya matutong makontento. Kung yung meron ka, okay na yan. Ako, sir, para sa akin, masaya na sa buhay. Minsan, dahil ang pagod, hindi naman nagmamarka sa katawan yan eh. At ang pinaka masaya, yung kung minsan mapasandal ka lang, makatulog ka. Yung iba gusto matulog, hindi makatulog. Kahit marami pera. Ay, totoo po yun. O kung minsan, kahit nag-aalala. Kahit na marami, kahit mamahali o masasarap na pagkain, ayaw naman kumain. Ako, tiyo lang. Masaya na eh. Basta't yun ang mahirap at mayaman para sa akin. Mas mapalad pa yung mahirap kasi kahit anong ulam mo nakakakain ka. Yung mayaman kung minsan sasarap na ayaw pa kumain. Masaya lang pa. Kaya ako payak na pamumuhay. Payak na pamumuhay kumbaga. Kaya itong Ilog Kamalig parang para sa akin isa siyang paraiso. Kasi bawat pumupunta rito, sir, bumabalik. Yung taga Manolos,
Naka-21 na balik dito. Grabe, no? At saka pag pumunta, 2, pagbalik 5, pag pangalong balik, marami na. Dumadami. Minsan pupunta sila sir, nakabike, pagbalik nila maganda sasakyan na. Yun ang ano dito, yun ang nakakasaya dito, na kaya kahit dinadaan naman kami ng mga pagsubok at tulad ng mga bagyo, lumalaki yung tubig na anod lahat ng ginawa. Sabi ko, simula uli. Para kami, kasi ako sir, farmers ako. Kami wala kami katapusan eh. Tanim, ani, pagkatapos ng ani, tanim. Tanim muli, opo. Kaya para kami gulong na umiikot. At saka ako, sanay na ako na meron na ganyan, naninira o kung ano yung namumuntya. Kasi ako sanay na, pag nagtanim ka, wala kang kasama. Isa ka. Pero pag guman na, naku, ang dami. Pag namunga na yan, dami na gusto Unahan sila. Yun. Pero ako, kung meron man iilang pababa, hindi ako magpapahila. Sila yung ihilayin ko pataas. Para, ano lang yan. Sabi nga, kung ano man yung ginagawang yung golden rule, kung ano man yung gusto mong gawin, kung ano yung ayaw mo, huwag mong gawin sa kapwa mo, at kung ano yung gusto mong gawin sa yun ang gawin mo sa kapwa mo. Kaya dito sir, marami na tumulong dito na nagbibigay ng mga tinatanong ako kung ano yung may tutulong nila. Gusto ko lagi inuhuna ko yung gamit eskwela ng mga bata. Kasi bakit gamit eskwela man siya? Bakit hindi yung ipaganda to? Ipaganda. Kasi sabi sa akin ng mga camper, kahit wala nang maraming panatilihan lang malinis, natural lang, maganda na siya. Ngayon, kaya hinuhuna ko yung mga bata. Ayaw ko na mayroon pang katulad ko na mabibiktimang na hindi marunong bumasa at sumulat. Kaya lagi ko inuhuna yung mga bata. At pinipili ko yung mga batang gustong nagpupursige mag-aral na hirap ang magulang. Kaya ano po yung layunin nyo dito, sana kung hindi man ako magaya, sana yung mga susunod na generasyon magiging halimbawa ko. Opo. Pag umuulan po ba, bumabaha dito? Pag humuhulan sir, napupuno to. Sinasabihan ko yung mga tao rito kita. Ako kasi, kumbaga sa tao, kilala ko na yung pag-uugali ni ilog. Pag umulan dito, kumukulo, lalaki to. Pero hindi siya yung ilog na biglang raragasan. Kasi ang pag-ano ng ilog dito, pag ganyan siya. Pasigsag. Kaya dito daan-daan siya. Nadumanay. Yan po, Kuya Sid, ano po yung nandyan? Gubat na po ba yan? Ito tanim, tawag namin marakule o tanim na siya ng gulay. Ito pagdating ng tapos sa Mandaron ay bundok na. Kasi kanina nakita po ako doon mga parang naglalakad galing doon ka. Pwede pa lang pumunta doon, kaya baka bukas pasya lang ko silipin ko. Kung itsura. Meron kaming nag-iisang bundok dito kaso na mahal pa. Gusto kong magkaroon ng mga yung gusto mag-hiking kahit na yung mga bata lang na sila yung magiging tour guide kahit araw na na Sabado Linggo, kahit 20 pesos lang para may baon sila pagdating ng Lunes. Kaya pwede yun. May mga darating pa po ba kayong bisita? Kaya parang Anong oras na? sige sir, pasensya ka na sa kwentuhan. Walang kaso yung Kuya Sid. Maganda nga kasi may natutunan po ako tungkol sa history. Kung paano nagsimula ito, kung sino yung nag-assign sa inyo at yung kung paano nakuha yung pangalan ng Ilog Kamalig.
At pati yung personal na buhay nyo, blessing po pala nakakatuwa pa kami. Sabi ko nga sa mga ano sir, sa mga kabataan na nagpupunta rito, kami siya nag-interview ng mga eskwelahan. Sabi ko, pagbutihan ang pag-aaral ninyo. Dahil lang ang karunungan na nanggaling sa eskwelahan, yan ang tunay na kayamanan na Hindi na nanakaw yan. Hindi na nanakaw. Hindi na nanakaw. Kahit sino, sa inyo yan. Totoo po yan. At kapag nakapagtapos kayo, dahil ako bilang magulang, napakasarap ng pagkaramdam ng isang magulang na mayroon siyang anak na nakatapos. Totoo po yan. Kaya ako, Napakasarap. nung gumraduate ang panganay ko, sir, hindi ko namamalayan, tumutulong na pala yung luha ko sa saya ng pakiramdam. Ay, naku, ano ko po yan. Kaya yung mga kabataan ang lagi nagano sa akin dito, pagbutihan ng pag-aaral. At huwag yung sisisiin ng magulang na pinagagalitan kayo. Kasi ako, noon bata ako, na pinapaalo ako dahil ayaw ko mag-aral. Akala ko hindi ako mahal ng magulang ko. Yung pala mahal ka ng magulang mo. Kasi lagi niya sinasabi, lalo na paggabi noon, dapat alas 6, nandito na sa bahay. Pag nawala, pag alas 7 na, huwi ka, mapapalo ka. Kaya, ganun ang disiplina ng mga magulang kaya po. Kaya ginagawa namin doon, eh. pag kami, halam namin, maghanap ako ng karton, lalagay sa pen. Sa pen. Magaling si magulang bago ka papaluhin. Check. Hindi ba yung kalokohan nyo? Kaya, ang ano ko noon, ngayon na magulang na ako, tama pala yung si tatay, at tama pala si nanay. Totoo. Sabi nga niya, kung yung manok na native, nawala, hindi siya humuwi, hahanapin pa, ikaw pang anak. Ngayon, alam ko na. Kaya yung mga bata, mararanasan nyo rin ang pag nagkaroon kayo ng anak. Yan din po sinasabi ko sa mga anak ko. Sabi ko, hindi nyo maintindihan ngayon yan. Pero pag dumating kayo sa kinalalagyan ko, tama pala yung sinasabi ng mga magulang ko. Kasi ganun din ang naging karanas ako sa sarili kong mga magulang. Akala ng mga bata ko, pinapalat, pinapagalitan, hindi na sila mahal. Pero ang totoo, mahal na mahal ka. Kaya nga dito, sir, meron dalawang kabataan dito na lagi sila rito. Tapos kinausap ko, pwede ba makiusap sa inyo anak? Sabi ko, ano po yun? Kasi pwede ba kayo ituring namin anak? Hindi kita malo. Yun po, kung pagagalitan ko kayo, huwag kayo magtatampo. Ngayon, dahil yung mga kabataan, nagpunta sila rito, nakiinuman yung isa. Nagsubo yung isa. Patay, sabi niya, si Joshua, nakipag-inuman, ganyan. Tawagan mo nga. Tapos tawagan niya. Nagsabihan ko. Kaya ako sinasabi kasi ito dahil mahal kita bilang anak. Kasi hindi mo kita tunay na anak, pero ako tinuturing din na kita tunay na anak. Hindi kita pagagalitan kung hindi ka nagkamali. Tapusin ang pag-aaral. Wala kang mapapala sa mga ganyan. Tapos bahala ka, pero ako kaya kita sinasabihan, mahal na mahal namin kayo. Tapos umiyak siya. Parang ang sabi niya sa magulang niya, hindi siya pinagagalitan. Tapos yumakap siya sa akin, tatay, ito siya parang pagkakandang na pinagagalitan. Nasabi mo, pag pinagagalitan, mahal na mahal. Sa magulang ko, hindi ako basta pinakastigo. Kanya-kanya lang, wala na yung katulad mo. Kaya sa'yo ko naramdaman ng tunay na magulang tatay sa isa. Ngayon, pupunta siya rito, hindi na siya naghihinog. Nagano na siya. Kaya napakasarap na maging taga-alaga. Tatay-tatayan. Kaya dito, sir, kontento na sa buhay. Wala na akong hahanapin pa. Sobra-sobra na binigay ng Panginoon para sa akin. Magbiyaya ang Panginoon po. Kaya maraming salamat, sir. Sige, salamat po. Bukas papasyal ako dito. Si Ate Malo naman ang
magkikwentuhan kami. Sige. Salamat po ulit. Sige, maraming salamat. So that was Tatay Sito or Kuya Sito. He's actually the caretaker of Ilog Kamalig. And if you heard it correctly, according to him, he was given he was assigned by a principal by the name of Diyos Biminda Kunanan to take care of this place. And if you're only here, you would know how this place has transformed, because according to Mang Sit or Mang Sito or Kuya Sito, this was previously a place where a lot of people throw their garbage or their trash. So he started cleaning up the area, he started rebuilding it, right, from the ground up. So it's a nice place to go to. That's why I'm here. But right now I gotta continue my cooking because it's almost 8 o'clock. The time is 7:56 in the evening. Alright, today is Monday, February 19, if I can see it right. Let me put on my glasses real quick. So yeah, it is February 19, Monday, 7:56 in the evening. So I gotta prepare my food and I'll get eating. I put some pieces of wood right here. I'm out of coal, so I'm gonna use that. And then I'll talk to you later. Bye for now.